i-check natin yung OTG. Kailangan naka-turn on yan. Settings tayo, tapos additional settings kung meron kayo doon. Then OTG. Then close natin yan. Titingnan natin kung nagla-lights on siya. Ayan, so naka-turn on yung light. Okay, here we go. So video na tayo. The moment of truth. May nakita akong comment na medyo interesting yung dating. Sabi niya, hindi raw gumana yung OTG connection kasi hindi daw class compliant yung interface. At wala raw ASIO kaya hindi marunong makipag-usap yung phone sa interface. Parang teleserye ito Hindi tayo pwede kanta eh. Pero teka, baka malito yung iba, lalo na yung mga gumagamit ng budget interfaces tulad ng Xtuga E22. Kaya sa video na ito, i-test natin at ipapakita kung ano talaga ang totoo. Let's go! Okay, class compliant. Ang ibig sabihin nito, plug and play. Sa Windows, Mac, minsan kailangan mo ng ASIO driver para mas bumaba ang latency. Pero sa Android, iba. Basta may USB audio class support ang device, gagana siya kahit walang driver. So kung hindi talaga class compliant ang Xtuga A22, dapat hindi rin siya gumana or hindi rin siya gagana sa PC nang walang driver. At syempre sa phone, iti-test natin to para makita natin kung okay ba yung connection natin. Meron bang audio o wala. Ngayon, yung sinasabi namang ASIO. Kaibigan, ASIO is only for Windows. Hindi siya requirement sa phone. Sa Android, wala talagang ASIO at hindi siya marunong makipag-usap sa mga backend codes na yan. Ang ginagamit ng Android ay sariling USB audio driver lang. So kahit walang ASIO, basta supported yung OTG at USB audio, gumagana pa rin ang ating audio interface doon sa ating phone. Hindi kailangan ng backend codes na parang password sa Wi-Fi. Syempre, hindi lang puro salita. Ito yung actual test natin. Ito yung connection natin. Xtuga. Ito yung mic natin. Ayan. So, nakalagay na siya sa mic. Tapos, yung cable na to is papunta na sa ating phone. Ayan, nakalagay na siya. Ayan. Okay, first thing first is i-check natin yung OTG. Kailangan naka-turn on yan. Settings tayo. Tapos, additional settings kung meron kayo doon. Then, OTG. Then, close natin yan. Titingnan natin kung nagla-lights on siya. Ayan, so naka-turn on yung light. Okay, here we go. So, video na tayo. The moment of truth. Ito na yung moment of truth natin. Testing, mic check. Scratch. Testing, check. Scratch. Okay. Resulta, gumagana kaibigan. Nakita nyo mismo na pumapasok yung audio sa phone natin. So, ibig sabihin yung Xtuga A22 ay class compliant. Kung totoo yung sinasabi sa comment na hindi class compliant at kailangan ng ASIO, dapat wala tayong maririnig. Pero ngayon, kita nyo, working perfectly ang ating Xtuga A22 doon sa ating phone. Proof na minsan mas panalo pang testing kaysa chismis. Baka may nagtanong, paano kung ibang interface gamit ko? Hindi lahat ng interface gumagana sa phone. Depende pa rin sa compatibility. Paano kung hindi gumana sa phone ko? Check nyo kung supported ng phone ang OTG at USB audio. Hindi lahat ng Android phones para pare-pareho. So hindi porke gumana sa akin, automatic gagana sa lahat. Pero at least confirmed na ang Xtuga A22 works on phone. Maganda yung explanation pero laging mas importante ang actual test. At least dito sa channel, hindi lang theory ang pinapakita, may proof din tayo. Kaya clear na clear ngayon. Xtuga A22 works on phone via OTG. Shout out sa nag-comment. Salamat sa idea kasi naging chance ito para mapaliwanag natin ng mas malinaw, positive learning pa rin. 100% Hopper Boy.